Okay, so tell us about yourself. Your age, marriage, children, anong dati mong trabaho? Ako po si Grace Ann Ragadyo from Zambales. Um, Meron po kaming bigasan. Meron din po kaming rent ng van. Pero kulang ang source pa rin ng income. Dati rin po akong factory worker sa SBMA. Tapos nag-resign ako kasi nabuntis ako. Ngayon, ina-expect ng boss ko, babalik ako. Sabi ko hindi ako makakabalik kasi walang mag-aalaga sa baby ko. Full-time ako sa bahay. Sabi ko na boring ako sa bahay kasi kahit na nag-aalaga ako ng baby ko, maghapon kaming dalawa lang po ang magkasama. Sabi ko kailangan kong magnegosyo kasi ang hirap ng lahat hingi. Hingi sa asawa, hingi ng kailangan ng diaper, gatas, tapos mga gamit sa bahay. Nung dumating yung iPern, yung aking kaibigan, co-worker ko po yun, sa dati kong trabaho. Dumating siya biglaan lang sa bahay. Tapos inalok niya ako. Dati hindi ko pa siya pinapansin. Nag-message siya. Tapos sabi niya, about sa iPern. Hindi ko siya pinapansin. Kasi parang hindi ko siya kilala. Pero nakikita ako, nagpo-post siya. Nung pumunta siya sa bahay, kasama sila Upjean, ayun, pinakilala po nila yung iPern. Tapos yun, sabi ko, gusto ko siyang maging negosyo. At the same time, syempre, iniisip ko, sa galing ng produkto, hindi ko pa siya nasubukan, pero naniniwala ako magaling ang produkto ng iPern. Ngayon, nasubukan ba na o naniniwala ka na? Naniniwala po ako. So, hindi pa nasusubukan hanggang ngayon? Nasubukan ko na po. Okay. Kala ko hanggang ngayon, hindi mo pa nasusubukan eh. Chinecheck ko lang. Ginagamit ng baby ko. So, baby mo lang, ikaw hindi? Hindi po, napatunayan ko kasi sa baby ko. Kasi yung sinipon siya, inubo siya. So, para sure, sa baby mo sinubukan. Baka may mangyari sa'yo, di ba? Sa baby na lang natin subukan. Po kasi siya, wala naman kaming nararamdaman. So, vitamins lang po namin siya. Tapos yun nga, ginamit ng baby ko, yung sipon niya, isang araw lang na wala na kinabukasan. Kaya sabi ko, wow, ang galing. Tapos yung unang ko naman pinatry ko ng product, yung pinsan ko na mayroon siyang waiter, mayroon siyang sakit sa puso, at saka sa ovary. Ngayon, okay po. Okay po sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, nag-order siya kasi maganda daw sa pakiramdam niya. Ilan buwan na kayo nasa iPhone? Magto 2 months pa lang Magto 2 po. months pa lang. Okay. Opo. So, personally, are you taking it? Po? Personally, ikaw mismo, Yes, ano sir. yung dosage mo? 3 pieces a day po. 3 pieces a day ng ano? Ng Pern-D, tapos 1 piece ng Active, tsaka Milka. ng gabi. Isa-isa. Yes po. Tapos, pero 3 times a day. Yung Pern-D lang po. Ferndi ang lang yung 3 a day. times a day. So, nagtatatlo ka doon. Apo. Okay. So, ang anak nyo ngayon, isa. Ilan ang anak nyo ngayon? 3 po. 3. Apo. Okay. So, yung kinikwento mong nabuntis ka, pangatlong baby na to. Apo. Okay. So, ano yung age ng mga anak nyo? Wala pong mag-aalaga sa baby ko. Ang tinatanong ko, age. Ay, anong age? Sabi ko, anong Sorry. age ng mga anak mo? Sorry. Ano po, yung aking panganay ay 19 years old. Okay. Yung pangalawa, 13 years old. Okay. Yung baby 9 years old yung una. Tapos yung 19. 19. Okay, Apo. sorry. Kala ko 9 years old, tapos 13 yung pangalawa. Nalito na ako. So, 19, 13, tapos... Saka 1 year old po. Okay, wow. Papa-college na, bumalik ka pa ng kinder. Okay. Opo. So, pareho yung tatay ng 3 anak mo, ito, same, yung asawa mo. Opo. Okay. So, anong trabaho ng husband mo? Nandito ba siya? Opo. Nasaan si husband? Han! Itabi natin si husband dito. Husband, sama ka dito. Han, halika. Bigyan natin ng upuan si husband. Okay, so 19 years na kayo together. Tapos, before, yung 19 years old and yung ilan 13 years old, sino nag-aalaga that time? Mayroon po Kasi kami- sabi mo, nag-resign ka kasi nung nabuntis ka, di ba? Opo. So, parang before yung 19 and 13, may iba ba nag-aalaga or kaya na nila kahit walang nag-aalaga sa kanila? Yung panganay ko po kasi ako yung nag-alaga. Tapos Oo. yung pangalawa po, yung mother ko din po. Okay.
Tapos, Hindi, kasi nung nagwo-work rin si Sel, di ba? O, so, that time, 19 and 13, wala na nag-aalaga sa kanila. Wala Okay na na po. sila. Opo. Kaya ka nag-resign kasi may baby kayo ulit Opo. ngayon. Okay. Sir, anong work mo? Sa palengke po. Okay. Titinda Ikaw po yung ng nagbebenta ng bigas. Kasi sa mo may bigasan kayo. Okay, so full-time ka doon sa bigasan. Opo, sir. Okay. Kumusta? Magkano ang benta sa bigasan per day? Sa ngayon po, medyo mahina po. Kaya ang nga, benta. yung dati nung malakas, magkano? Nung malakas po, maabot po ng 20 to 25. per day. Per day. Okay. Pag sa 2025, magkano ang kita natin doon? Yung pag tinanggal mo na yung renta, sweldo ng tao, magkano magkano neto natin dyan pagka nakabebenta na yung 2025? Nasa 5,000. 5,000. Okay. So sa 20,000 na benta to 25, mga 5,000 neto natin. Yung tanggal na doon yung renta, sweldo ng tao, kuryente, gano'n, no? Opo. Wala Okay. po kaming tao po. Ah, sir. ikaw na mismo. Ako na Ikaw po. lang. Okay. Yung anak nyo, yung 19, nag-aaral pa. Yes po. Okay. So yung sabi mo, meron kayong parenta ng van. Opo. Nagma-monthly pa kayo doon o fully paid na siya? Bali, sa sister ko po yan, Sir Tom. Pero kayo ang Pero kayo ang nagpapaupa. Opo. Tapos paano, hati yung kita, ganon? Ako lang po yung driver po. Ikaw rin. So, paano yun? Habang nagbebenta ng bigas, nagmamaneho ka ng van. Paano yun? Inahati ko po minsan. Oo, yun nga eh. Kaya Di pala po. malaki si sir kasi yung kalahati, nagbabantay ng bigas. Yung kalahati, nagmamaneho ng van. Alam nyo na. Tawag doon, multitasking. So, paano kung merong, mag-aarkila, sasara ninyo yung bigasan? Opo. Pero pag wala pong pasok yung panganay po namin, Oo. siya po yung nagbabantay. Siya magbabantay sa bigasan, tapos pwede ka na magmaneho dun sa van. Opo, sir. Okay. So, ngayon, yung nag-iFern kayo, magkano yung in-invest ninyo? Ano po? Nag-credit card. Family package? Nag-credit card po kami, Hindi, sir. magkano? Hindi Magkano? lang. Nasa 193. 193. Okay, so Opo. para half family package. Kanino Opo. sila? Sinong apply nila? Si Jean. Jean Yako. Yako po. Okay. So si Jean, kasama mo dati sa factory? Nakasama mo siya sa factory? Hindi po. Sino yung sinasabi mong nakasama mo sa factory na o sa dati mong trabaho? Katrabaho po. Oo. Si Jennifer Quiniano po. So it's Jean, tapos Jennifer, tapos siya. Ganun ba? Okay. Romela po. Ang apply niya si Jennifer. Okay, okay. So ngayon, yung 2 buwan ninyo sa iFern, kumikita na ba yung 193 na credit card ninyo? Nakabawi na ba? Nabenta na ba yung produkto? Matumal ba? Kumusta? Kumikita naman po. Kumikita na po siya. Okay. Ayun. Nabenta na ba yung mga packages? Nabebenta na yung mga produkto na nandun sa Opo. 193? Nag-reorder na po ako. Nag-reorder ka Opo. na. Okay. Sir, nung una sinabi niya sasali sila sa iFern, tutol ba kayo or alam nyo na yung iFern or narinig nyo networking, ayaw ninyo? Ano yung totoo? Hindi naman po. Bali nung punta po sila sa bahay. Tapos sinabi niya po sa akin. Kasama na kayo gusto- nun? Opo, Nung opo. naglatag sila, nandun na po. Dalawa kayo sabay kinausap. Opo. Okay. Nung sinabi niya po na gusto niya po akong sumali. Oo. Pumayag naman po ako. Okay. Yun po. Yung idea ng bigasan, kanino yon? Kay sir or pinag-usapan ninyo? Sinong may idea na gumawa ng bigasan? Ako po, sir. Tom. Ikaw. Gano'n nakatagal yung bigasan nyo? Nagsimula po ako noong 2020. 2020, bago lang pandemic. Pandemic po. So, ano yun? Dahil ba natanggal ka sa trabaho kaya naisip mo gumawa ng bigasan? Hindi naman po. Wala lang po talagang work po noon. Kaya kailangan po mag-business. So wala ka na, yung 2020 wala ka ng work. Opo. But before, ano yung work mo? Ano yung background mo? Sa 9 years po ako sa banking. Okay, anong work mo sa bank? Sa po ako sa CI appraiser po ako dati sa Anong Rural ibig Bank. sabihin nun? Yung mga uutang, ikaw ang nag-check? Yung mga uutang po, tsaka yung mga appraisal po ng mga collateral po. Kayo yung tumitingin. Apo. Paano ka magiging ganon? May kurso ba yon? Parang do you study for that or yung bangko nagpapatraining sa inyo? Doon po sa amin, yung bangko po nagpapatrain sa amin. Okay. So parang pagpasok mo sa bangko, ano yung dapat na trabaho mo? Paano ka na naglagay dito sa appraiser? Nag-training po muna ako dahil yung kasama ko po na appraiser, Oo. umangat po yung yung position. Oo. Wala po silang
makuha. Kulang, Kaya okay. nirecommend lang po. Nirecommend ka tapos training ka. Opo. So, nung nasa bangko ka for 9 years, ano yung pinakamataas na sahod mo? Ay, mababa lang po, sir. Mm-mm. Wala pa pong 9K sa isang buwan. Wala pang 9K. So, etong naisip mong gumawa ng bigasan, saan nanggaling yung puhunan? Inutang nyo rin? Sa tulong po ng aking kapatid po. Okay, so may tumulong sa inyo. So, wala kayong binabayaran na interest dyan or bayad na yung utang doon? Or tinulong lang sa inyo? Tinulong lang po talaga. Hindi pa utang, tulong yon. Opo. And so, napalago nyo naman. So, 2020, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pa 6 years na siya. Opo. Pero ngayon, mas mahina. Sabi Mas mo, mahina po nung ngayon. malakas, 25,000, anong taon to? Last year ba to? 2 years ago? 2 years ago po. 2 years sir. ago. Ngayon, nasa magkano na lang siya? Sa ngayon po nasa 12, 10, gano'n. Okay, so nangalahati na siya. Okay? So, meron tayong tinuturo, no? A business that is not growing is slowly dying. Kasi dati malakas eh. Tapos syempre, yung dati malakas, marami nakapansin, uy, ang lakas ng bigasan doon, no? Gawa rin tayo bigasan. Tama? May mga tumabi sa yung bigasan, di ba? Yung kwan po kasi sa lugar po namin, marami na pong nagtayo ng bigasan. Oo. Sa labas po. Before kayo lang. Before po sa palengke lang po. Oo. marami. So ngayon sa labas meron na, di Meron ba? na rin. So bago umabot sa palengke, nakabili na sila. Opo. Tama? Naisip nyo bang lumipat din sa labas? Para kung nauunahan kayo ngayon kasi nasa labas pa lang, bumili na sila, kung baka pag nasa labas yung bigasan ninyo, baka kayo rin yung unang mapansin or meron kayong suki dati na hindi na umaabot sa loob, pag nakita ka niya sa labas, sa'yo na siya bibili. Naisip din po namin yun, sir. Yung sa labas din po magtayo. Naisip nyo pero hindi nyo ginawa, tama? Opo, kasi yung location po ang kwan, kailangan naming isipin. So, parang sa tingin mo, so pa 6 years ka na di ba? Sa tingin mo, aabot ba ng 10 years tong bigasan mo? Opo, sir. So sa tingin mo, tuloy-tuloy mo lang kahit na pababa Opo. yung benta. Opo. Kapit ka lang. Meron din po, minsan, hindi naman po, pababa siya ng pababa. Nagpa-fluctuate lang din po siya. Okay. Kaya so ano minsan yung example natin, itong unang first 9 months ng 2025, ano yung mas marami? Yung mababa o mas mataas? Yung mas mataas naman din. Marami. O so sabi mo 10 to 12, di ba? So ano yung mas marami? Magkano? Nag-average lang po siya sa mga 20, ganun po. So umaabot ng 20. Opo. Pero yung benta mo ngayon, Sa ngayon po, include natin yung puhunan mo, yung kita mo, tapos ngayon 3 na yung anak nyo, parang mas kasya ba o mas kulang na kumpara dati noong 20 to 25? mas kulang na po, sir. Okay. Sa akin, ako personally, when you tell me na sa tingin mo in the next 5 years, nandyan pa rin yung bigasan, or the next 10 years, nandyan pa rin yung bigasan, I think, pardon me, medyo hindi po tayo nakatingin sa realidad. Kasi ang problema ngayon ng maliliit na negosyante, lalo na pagka sa larangan ng pagkain, bigas, asukal, asin, no? Anytime pag nagtayo ang Pure Gold or nagtayo ang isang malaki, no, na establishment na magbebenta ng mas mura dun sa mga maliliit na negosyante, anytime pwede kayong ma-wipe out. Ibig sabihin, ba't pa ako bibili sa palengke samantalang pag dito ako pumasok may aircon pa? Tapos may mga promo-promo pa sila. May parapol pa ng kotse. Nagigets mo? Kailangan kasi dapat dawakan natin yung pag-iisip natin. Hindi pwedeng, kasi 6 na taon na natin ginagawa to. Nabuhay naman tayo dito. Okay? Kasi one decision leads to another decision. Yung sabi mo na meron kang kaibigan na appraiser, ang dami nilang gawain, umakyat position niya, kaya inintroduce ka para pumasok doon, di ba? Tapos, nag-okay ka, 9 years. Pero sabi mo na, 9,000 na yung sahod, mababa, no? 2 pa lang anak nyo noon, ngayon 3 na, kaya, 2 anak ninyo noon, kaya naisip mo magbigasan. And that time, tama yung decision. Kasi wala pang bigasan sa labas. Ngayon, meron ng bigasan sa labas. Kaya kinakain na yung suki ninyo, instead of makabili sa'yo, sa labas pa lang, nakabili na.
Kung wala tayong babaguhin sa negosyo, no, wala tayong gagawing bago, unti-unti kakainin lang tayo nung kalaban natin. Kasi nasa labas sila bago makapasok, suki, dito ka na bumili. Kunyari yung sa'yo, 10 pesos. Sabi na niya 9.50. Di na papasok sa loob, sa'yo na bibili. Or, ang benta mo, 9.50, sa kanya 10 piso. Naku po, suki, sa loob 10.50 bentahan nila. Mas mura dito. Huwag na kayo magpagod doon. Mga tao tamad Ay, ang init. Oo, maraming tao doon. Siksikan, madumi pa. Dito na lang ako bibili. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, paniwalaan siya kasi nasa labas siya Gets mo? Kailangan meron tayong maisip para sa iyo siya bumili. Kung wala tayong na maisip, kasi ang pinagkaiba ng iPhone business sa business ng iba, lalo na pag may pwesto, naghihintay ka lang na may dumating. Pagka walang dumating, wala kang benta. Pag umulan, bumaha, bumagyo, wala na. Diba? Mas lalong matumal. Samantalang dito sa iPhone, yung dating hindi nagbibitamina, kwinentuhan mo, kinausap mo, ngayon, bumibili na ng bitamina. Kanina rami nagpa-picture sa akin sa labas. Sabi ng mga miss, Sir, ito si Flag Ceremony, yung mister ko. Ito si Mr. Flag Ceremony. Pinapakilala nila sa akin. Tapos may dumating, Sir, ito yung asawa ko, si Flag Ceremony. So puro picture namin sa mga kasama ko yung mga Flag Ceremony. Okay? So paano nag-umpisa yung Flag Ceremony? Kasi merong nagkwento ng Fern Active. Tapos sinubukan. Kung hindi sinabukan, walang Flag Ceremony. Okay? So, kailangan, yun yung pinakaiba ni iFern na negosyo. So, yung sa bigasan mo, nagbebenta tayo ng iFern products yan o bigas lang? Nagbebenta rin po. Naka-display. Apo. May bumibili ba? Nung nakaraan po, nagbuting po doon sa... Oo, sa tabi ng bigasan nyo. Medyo po. Sa tabi. Hindi, mismo sa bigasan nyo. Pwede ba doon? Hindi po kasi, sir, kasi masikip po. Maliit na yung pwesto. Pwede naman maglagay ng poster. Meron po. Pwede naman maglagay ng mga 5 capsule na nandyan lang sa tabi na pagkabili ng bigas. Kasi pagka alam mo ang tao, sino nakapunta na sa Jollibee saka sa McDo? Nakakita na ng Jollibee saka McDo? Okay. Nasubukan niyo yung pagbibili kayo sa Jollibee or sa McDo, sabi nila, do you want fries with that? Tama? Pag bumili kang burger, alokin ka ng fries. Tama? Pag nag-order ka ng soft drink, sabihin, Sir, do you want to upsize? Di ba? Alokan ka niya ng mas malaki. Tapos alokan ka niya ng ice cream. Okay? Bakit? Kasi ang tao, pabili na. Pupunta siya doon, bibili na talaga siya Pagka sinabihan mo, gusto mo ng price, may statistics sila dyan. 75% oo. 25% lang yung tatanggi. Kasi lalo na yung mga Pinoy, baka sabihin niya, wala ko pambili ng price. Sige na nga. Di ba? Mayabang ang Pinoy. Di ba? Tapos pag sinabi, you want to upsize, sige, isang soft drink na lang, share na lang kami. Di ba? Okay? Dahil pabili na siya. Sa bigas, ganun din. Pabili na siya ng bigas. Pag sinabi mo, Ma'am, subukan mo tong Fern Active, napakagandang multivitamins to, 100 piso lang. 5 capsules na, subukan nyo. Sigurado, babalik kayo dito. Walang mas magandang multivitamin kaysa dito. Ganun lang. Kasi pabayad na siya pabili na, pag inalok mo, oo, yun. Pero pag hindi natin sinubukan, wala. Wala tayong dagdag na benta. Kasi sa opinion ko, yung bigasan, kung marami nang bumibili sa labas ng bigas bago umabot sa'yo, kung wala tayong ibebentang iba, kakainin lang kayo ng kompetisyon. Yung akala mo, hindi, kapit lang, may awa ang Diyos, manalig lang tayo. Yung kapitbahay mo, yun din yung sinasabi. Kapit lang tayo, manalig tayo. Yung nasa labas, yun din yung pinagdadasal. Kapit lang tayo, manalig tayo, bago pumasok sa palengke na bentahan na natin ng bigas yan. Make sense? Okay? Opo, sir. So yung sinasabi ko sa iyo, pag hindi natin lalawakan yung pag-iisip natin, ang tawag sa atin, hindi na negosyante, na luging negosyante. Okay? Yun yung pinagkaiba ko dun sa mga nandyan sa tabi-tabi na nalugi. Kasi ako bago ko ng bago. Improve. Hindi pwedeng kung sino ka ngayon, yun ka na. Sa akin, nagbibigay ako ng advice sa iyo, di ba nandito ka para sa iFern? Hindi pa natin pinag-usapan yung iFern Bigasan pinag-uusapan natin Nagets mo? Nakita nyo? Opo. Kasi ito yung sanga mo Nakinig kayo sa toko kanina, siya yung sanga
Hindi siya totodo sa iFern kasi yung sanga, si Mister, saka yung baby. Diba? Bukas ang bibig niya, kailangan ilalaban ko kay sir na walang mag-aalaga sa baby. Walang mag-aalaga sa baby. Walang mag-aalaga sa baby. It's not about that. Mga milyonaryo, bilyonaryo, yaya yung nag-aalaga. Lumaki ako sa yaya. Kapatid ko, lumaki sa yaya. Yung bunso naming kapatid, lumaki sa yaya. Yung 4 na anak ko, lumaki sa yaya. Mukhang okay naman ako, di ba? Tumutulong ako sa kapwa eh. Tama? Baka siguro dahil ang nagpakalaki sa akin, yaya sa ka-driver, kaya marunong ako tumulong sa kapwa kasi yun yung mga nakapaligid sa akin. Okay? So, there's nothing wrong na kumuha nung kasambahay, no, or kung sinong kamag-anak na walang trabaho para tulungan tayo. Kasi sayang yung oportunidad para makapagnegosyo ka. Kasi may 19 and 13 na kayo eh. Sana mga 10 taon okay na kayo eh. Nagdagdag kayo ng baby. So meron pa kayong another 25 years na bubunuin para okay na si baby bago kayo mawala sa mundo. 'Di ba? Kasi ang goal ng incheck, ang mga anak maging independent. Nakakayanin na nila mag-isa. Ang goal ng Pinoy is lahat ng pasanin na pwedeng pagaanin, sige anak, ako nang gagawa niyan sa'yo. Kaya nga nagluluto ng baon, pinaglalaba, pinagplaplansya, ihahatid, susunduin, di ba? Pero ending, nabuntis ng kapitbahay, nga. Di ba? Akala mo okay ka na, biglang ikaw yung bibili ng diaper. Sabi mo, kanina, ang hirap, kailangan pambili ng diaper, pambili ng gatas. Mas mahirap pag anak mo na ang nagsasabi sa'yo, Nay, pabili na ng diaper para sa apo mo. Nay, pabili ng gatas para sa apo mo. Tama? And kung wala kang gagawin bago doon sa bigasan, sir, hindi ko sinasabing hindi ka magaling magbenta, hindi ko sinasabing hindi madami ang suki mo, pero agrabyado ka kasi nasa labas pa lang sila, mahaharang na yan. Nasa labas ka pa lang, mahaharang. Meron ako isang example. Mahilig kami kumain dito sa Dampa. Paborito ni Madam yan. Kahit sino, si Vice Ganda, Bang Pineda, sila Melanie Alex, si JM Rayman, nasama na namin doon. Kumakain kami doon sa Dampa. Pagpasok mo pa lang ng parking ng Dampa, nagkakagulo na yung mga bakla. Lahat doon, ewan ko kung sino yung restaurant doon na nauna na nakakuha ng bakla na magaling mag-alok ng customer. Kaya lahat ng restaurant doon at taga-alok ng customer bakla. Pagdating mo pa lang, sabi ko, may pageant ba ng bakla dito? Ba't nagkalat yung mga bakla? Tapos lahat, sir, doon ka mag-parking sa amin, free parking. Sir, may parking ka na, sir, sa amin maluwag. Sir, kain ka sa amin. Lahat. Kulang na lang magsuntukan yung mga bakla doon sa labas para makuha yung kotse namin. Ang sagot palagi, may suki na kami. May suki na kami. So pagdating namin doon sa suki namin, ganun din. May bakla rin na nakaabang sa labas na mga agaw ng customer nung iba. So ba't sila nasa labas? Kasi yung buong compound na yun, restaurant eh. Paunahan. Kung yung kunyari, ako yung nagmamaneho, syempre ang worry ko, parking. Pag sinabi nung bakla, sir, dito sa amin may parking na ready. Huwag ka na problema, hindi ka na maghahanap ng parking. Susunod na ako doon. Pa-parking na ako. May driver kami. Hindi ko na problema yung parking. Gets mo? So yung problema mo, sir, hindi ikaw yung may problema. Ang problema yung pwesto mo nasa loob. Bago makaabot sa inyo sa loob, nakuha na ng iba. So kahit na magaling ka, kahit na pinakamura ka, kahit na rami mong suki, sa labas pa lang naharang na sila. Tama? Kung wala tayong social media na nag-a-advertise, anong pangalan mo ulit, sir? Benjamin po. Benjamin. Sa Benjamin's Rice. Benjamin's Rice Dealer. Pinakamura, pinaka-fresh, pinakamabango. No? Kada isang sako, may libre pang Pern Active. Gets mo? Hanggang hindi nila alam na merong Benjamin's Rice Dealer sa loob, sa labas pa lang, bumili na sila. Hanggang hindi nila alam na merong discount or mas mura or mas sariwa, sa labas pa lang, bumili na sila. Pwede ka nga siraan eh. Huwag kayo bumili dun sa Benjamin's Rice Dealer. Ha? Ano na yung bigas nila? NFA. Diba? Or whatever. Kung ano man ang panira sa bigas, di ko na alam kung ano eh. Kasi alam ko sa bahay namin bigas palagi. Di ko alam kung saan galing.
Nagets mo? Pwede kang siraan, pwede kang ano, di ba? Ay naku po, huwag kang pumasok sa loob. Ang baho sa loob ng palengke ngayon. May nakuryente doon kasi madumi, kasi may ganyan. Kahit na hindi totoo, hindi na sila papasok. Okay? So, sa akin kasi, siya yung sanga mo eh. Pati yung baby, yun din yung sanga. Di ako pwede lumabas. Kasi, pero ikaw rin ang nagsabi, naboboring na ako sa bahay kasi buong araw kami lang. Okay? So, that's kailangan masolusyonan natin yon, mapalakas natin yung negosyo. No? Kasi yung benta nyo na 2025, di siya malaki. Ang bilis niyang tapatan sa iFern. And yung iFern, yung sa inyo, kunyari umulan, bumaha, pag nabasa yung bigas, wala na. Tama? Kailangan ma-protect natin siya mabuti, di ba? Na hindi abutin ng baha, hindi maulanan, di ba? Eh yung sa iFern product, wala. Di ba? Kahit na malaglag siya sa tubig, kukunin mo lang, hindi naman pinapasok ng tubig yung bote natin eh. 'Di ba? Kahit na yung mga naka-blister, yung mga Pernplex, kahit mabasa yung kahon, yung blister, di naman pinapasok yun. Pwede pa rin. 'Di ba? Oh. So, that's my advice for you too as a family. Anong age nyo, by the way? 40 years old po. 40. Bata pa si sir? 44 po. 44. So, konti lang. 4 years lang yung difference nyo. Okay. Yes. Sa ngayon naman po, andyan si mama kong nag-aalaga na sa baby ko. Okay. Since nag-iPern ako. Dapat may microphone. Ayun po. Kaya nakakapag-grind, nakakapag-booting. Okay. Awardee ka ba today? Emerging? Yes po. Magkano? 19,000. Nasa 19. Magkano yung sahod mo nung nasa factory ka ba? Nasa 13 po ata. 13. Apo. Oh, so nalagpasan na nung sahod mo. Apo. Okay, good news yun. Tama? Masaya ka ba? Opo. Si Sir, masaya ka ba na kumita siya ng 19? Opo. Okay. So, first time mo 19 o second award mo na to? First time pa lang First po. time. Okay. So, forever, di ba ang tawag dito today, Emerge Chapter 2? Okay. So, kaya namin ginawa yan. Yung next month, Emerge Chapter 3 yon. Para alam mo kung anong Emerge ka na awardan. So, hindi mo na kailangan tandaan yung petsa o ano yung taon. Sabihin mo lang, ay, Emerge Chapter 2. Ano ka? Emerging 1, no? 19,000 kasi 15 to 30, no? Apo. So, Emerge 1 ka. So, ano yung goal mo dito? Nag-usap na ba kayo ni Mr.? Nag-usap na ba kayo ng upline mo? Nag-planning ba kayo? Ano ba yung target income mo? Ang target income ko po, nasa 120,000 a month. Okay. Opo. So, pag nag-120,000 naman ka, feeling ko mas malaki na yung kita kaysa sa bigasan. Opo. Tama? Sir, ito lang masasabi ko sa iyo. Naka 9 years ka sa bangko. Tama? Tapos ngayon, pa 6 years ka sa bigasan. Huwag mong kakalimutan na 9 years sa bangko ka. Kasi itong negosyo natin dito sa iFern, angat na angat ka na bilang 9 years ng trabaho ka sa bangko. Kasi tingnan mo yung mga nandito sa pader natin sa $1 Million Club. Meron dyan construction worker, welder, meron dyan call center agent, di ba? Meron dyan negosyante na baon sa utang. Meron dyan lifetime networker pero puro lugi. Sa iFern lang kumita. So yung bilang pagiging ano tawag mo doon? Inspector, auditor, what do you call that again? Appraiser, yung pagiging appraiser nyo, angat na yon. So yung karanasan mo sa bangko, angat siya kumpara dun sa mga yumaman dito. Kaya sayang yung hindi ka rice dealer, your former bank officer, your former bank employee. Okay? So not everybody can say they're a former bank employee. Pag tanungin mo ko bank employee versus call center agent, mas mataas ang bank employee kaysa sa call center. Okay? So the fact that you can work for a bank for 9 years, mataas yung pinanggalingan mo. Marami kang pwedeng gawin dito. Paniniwalaan ka ng tao pag sinabi mong dati akong bank employee. Okay? So meron kayong target na 120, tama? Opo. So ngayon nasa 19,000 ka. Palang So po. kaya nga 19,000. So bigyan kita ng target, mag 31,000 ka. Yes po. Mag 31,000 ka ngayong September para sa next, hindi na kita dito makikita, sa top distributor na kita makikita. Okay? Yung talk natin dito tungkol doon from emerge to top distributor Gusto mo mag 120 Hindi pwede tayo mag-target ng mataas.
Nag-target tayo 120, tapos ang nangyari, 31. Masama. Kala ko 120, kakawalang gana naman. Dapat thankful tayo dun sa little successes, no? Little improvement. Basta ta-targetin natin, gagawin natin, yun yung ano. Parang dito lang sa race. 'Di ba? Yung tumatakbo, nasa dulo siya, pero hindi siya tumigil. Yun yung important dito. Ang mga yumayaman dito sa IPERN, yung hindi tumitigil. Maraming wala na dito, pero naranasan kumita 1 milyon isang buwan. Okay? Merong wala na dito, naranasan kumita 2 milyon isang buwan. Okay? Mamaya, labas ka dito, yung black and white na nandyan, 302 million yun. 302 million, 8 taon lang. Nagtayo ng sariling kumpanya, kaya wala na dito. Okay? So, I give you a target of 31,000, no? For September, may ilang araw pa, kaya pahabulin yan. You hit the 31,000, and then, yung next naman, pag kaya na mag-31, 50,000 naman target natin. Dadagdagan mo lang. Basta na-hit mo siya, dagdag lang konting effort. Dagdag lang 1 oras kada araw. Tapos pag ma-hit, yung next naman, dagdag 1.5 oras kada araw. Ganun lang yon. Magdadagdag lang tayo ng konting oras. Siyempre, ang goal ninyo bilang mag-asawa, mabigay yung magandang future sa anak, di ba? Yes po. Yung nanay mo, ilang taon na? 58 po. 58. So halos kaedadan ko, 57 na ako in November. Yung tatay mo? Wala na po. Wala na. How about you, sir? Nanay, tatay mo, buhay pa? Si nanay na lang po. Nanay, ilang taon na? 78 po. 78. Yung tatay mo, ano nangyari? Namatay ba siya? Nagkasakit Namatay ba? Ilang taon siya nung nawala siya? 36 years old 36, po. maaga. Katulad tatay ko, 45 years old, pinatay. So, maaga rin nawala yung tatay ko. Yung tatay nyo, ano nangyari sa tatay nyo? Nagkasakit? Nagkasakit Matanda po. na? Nagkasakit po. Ilang taon siya nung nawala si 51 father? po. 51. So ngayon, 44 ka. Okay? So, you understand? Kailangan na i-prepare natin future. Hindi kasi natin alam kung hanggang ilang taon tayo. Ako, yung tatay ko pinatay 45. Yung lolo ko pinatay 60 years old. So ngayon, 56 ako, magpi-57. Dati, bata pa ako, yung akala ko hanggang 45 years old lang ako. Kasi hindi ko expect na lalagpasan. Mas matanda na ako sa tatay ko ngayon. Tama? Kasi yung tatay ko 45 lang eh. Ako 56 na. In 4 years, 60. Yung lolo ko nga 60 pinatay. Kaya ang thinking ko palagi, I need to do the best every day. Kasi anytime pwede ako mawala. Okay? So dapat ang Pinoy, doon nakukulang yung Pinoy. Hindi pinag-iisipan yung kinabukasan. Basta okay yung kita today, okay na yan. Pwede na yan. Di ba? Hindi ka binigyan ng talento ng Diyos, hindi ka binigyan ng magandang oportunidad para sabihin mo na pwede lang, pwede na yan. Kaya siya pinakita sa'yo kasi para magawa mo. Di ba sabi nga, when God gives you a business, hindi niya tinitignan kung magkano ba ang puhunan mo. Basta alam niya, kaya mo siya, kaya niya ipinakita. Hindi papakita ng Diyos ang isang negosyo pag hindi mo kaya. Alam niya kakayanin mo. Hindi niya sinabi na mabilis. Hindi niya sinabi na hindi ka mahirapan. Yung sa bigasan, di ba? Marami rin tayong hirap na pinagdaanan dyan, di ba? Pero sikreto, tuloy-tuloy lang. Tama? Kahit humina, nandyan ka. Pero ngayon, pinapaintindi ko sa'yo, na kung wala tayong gagawin, imposibleng aasa ka lang na tataas siya. Kasi ang raming pwedeng umagaw ng negosyo mo, umagaw ng benta para sa negosyo mo. Bago sila makaabot sa loob, naharang na nila. Gets mo? Dapat meron kang gawin doon, either meron kang gagawin para umabot sila sa'yo, or meron kang idadagdag na ibebenta para bumili sila sa'yo, hindi man bigas yung ibang produkto mo. Kasi yun yung lamang mo, may pwesto ka. Diba? Yung iba walang pwesto. Tapos yung sa'yo naman, meron kang target. Sabi mo, yung nanay mo nandyan na, kung tutulungan ka mag-alaga ng baby, dapat tiisin natin, iwan-iwan natin yung baby. Kasi para sa kinabukasan naman yung gagawin natin. Kasi sayang yung galing mo kung magbabantay lang tayo ng baby. Kasi magkano yung sahod nung kasambahay sa lugar ninyo? 7,000. Oh, 7,000. Tanda mo dun sa factory, 13,000 ka. Tama? Pag nagbantay ka lang ng bahay, ibig sabihin, tinanggap mo yung 7,000 na trabaho. Kasi yes, ikaw yung nanay.
pero kaya mong sumahod ng 13 eh. Pero na malagi ka lang sa bahay para magbantay ng baby, that means tinanggap mo yung 7,000 na sahod kasi hindi mo tinanggap yung 13,000 na sahod. Tapos dito sa iFern, 2 buwan ka pa lang, naka 19,000 ka na. Pagka bumalik ka sa pagbabantay ng baby, ibig sabihin, pinili mo ulit yung 7,000 na sahod dun sa 19,000. Na umpisa pa lang yan. Panimula pa lang yan sa iFern. Kasi dito sa iFern, kaya kumita 19,000 per day. Okay? Yung 19,000 na kinita mo isang buwan, kaya yan kitain kada 2 linggo. Kaya rin yan kitain kada 1 linggo. Subukan mo. Kasi yung 30,000 na target na binibigay ko sa'yo, parang 19,000 every 2 weeks. Pero yung 50,000 na target, no, parang papunta ka na dun sa 19,000 every week. Ganun lang siya. Yung kinita mo sa isang buwan, magiging, yung mga leaders natin dito, yung dati buong buwan nila, ngayon kada araw, yun yung kinikita nila. Okay? Yun yung ganda nitong negosyo na to. Habang ginagawa mo, tuloy-tuloy ka lang, palaki siya ng palaki. Huwag ka lang hihinto. Kaya yung mga iba, matumal mahina, dati ganito, dati ganyan. Pag tinanong ko, bakit? Pareho ba yung effort na binibigay mo? Hindi. Katulad ba ng dati yung gigil mo? Hindi. Oh, nagbago ka eh. Siyempre, magbabago rin yung kita mo. Okay? So, pareho kayo mag-asawa masipag. Tapos may abilidad kayo. From employee, nakagawa kayo ng negosyo. So, ngayon, merong ibang pinapakita na negosyo na mas maganda dun sa ginagawa niyong negosyo. Hindi ko sinasabing isara yung negosyo. Pwede pa siya pagandahin, pwede pa siyang ayusin, at pwedeng idagdag to. Tapos yung 19,000 mo, pwede pang palakihin. Yes po. Masabi ko lang po, Sir Tom, na napakaganda po ng talaga ng iFern. Kaya po, sumali kami dito dahil naniniwala po kami talaga na yayaman kami rito sa iFern po. Yun. Naniniwala rin ako, sir. Pero kailangan bigyan natin ng oras. Opo. No? Mahirap sabihin yung naniniwala kong yayaman dito. Tapos sabi mo, sige, mag-iPern ka na. Magbabantay ako dito sa bigasan. Tama? Kailangan sabay natin siyang ayusin. Kasi yung bigasan, di naman 24 hours, di ba? Opo. Ano yung opening hours ng bigasan? Nag-open po ako ng 7 ng umaga. Okay. Hanggang 7:30 po. Okay. So 7 to 7:30. Opo. So alam mo, meron tayong tinatawag na na yung titignan natin yung schedule ng buong araw. Every day ito gawin mo. Monday to Sunday ka ba? Opo. 7 araw? Opo. 7 araw. Okay. So Monday, bukas magbubukas ka. Ngayon sarado o nagbabantay anak nyo? Sarado po ngayon. Sarado ngayon. Okay. So sarado siya ngayon. Bukas magbubukas ka. Opo. Okay. So 7 a.m. 7 a.m. to 8 a.m. dapat ilista mo ilan yung bumili, magkano. 8 a.m. to 9 a.m. lista mo ilan yung bumili, magkano. 9 a.m. to 10 a.m. lista mo magkano bumili, magkano. Lista mo yan. 7 a.m. up to 7:30. Tapos lalagay mo Sunday. Lalagay mo kung umulan, mainit, may piyesta, whatever. Lalagay mo yon. Tapos next Monday na. Ganun ulit. 7 a.m. up to 7:30. Ilalagay mo kada oras, ilan yung bumili at magkano. Tapos kung umulan ba, bumagyo ba, o normal. Everyday yan, gagawin mo. Makikita mo, may pattern yan, anong oras maraming tao, anong oras walang tao. Makikita mo anong araw malakas ang benta, anong araw mahina ang benta. Lalagay mo rin doon kung sweldo, 15, 30, lalagay mo. Pag holiday, lalagay mo rin. Para makita mo anong araw maraming tao, anong oras maraming tao. Makikita mo yung pattern. Opo. And based on that, alam mo kung anong oras ka dapat magbukas, anong oras ka dapat magsara. Kasi example, may mga McDo, Jollibee na 24 hours, di ba? Opo. Pinag-aaralan nila yon kung magto-24 hours kasi yung iba 24 hours tapos wala naman palang kumakain or meron lang kumain, grupo ng lasing, 3, tapos wala na. Tapos breakfast na. So lugi sila doon. Tapos tatanggalin na lang yung 24 hours. Kaya tingnan mo, piling-pili yung 24 hours ng Jollibee McDo. Kasi lugi sila, nagsasahod sila na empleyado, naka-on yung aircon, tapos walang kakain. Okay? So gawin mo yan, sir. Mabusisi yan, matyaga. Pero makikita mo kung saan ka kumikita. Anong oras, anong araw. Pwede ka nga pumili kung anong araw magsasara ka. Kasi ay, walang bumibili pag ganitong araw. Sahod pa sila bibili, ganon. May ganon para makalibre ka ng oras
para makaano ka, para magawa mo yung iFern business, para makatulong ka kay Mrs. Kasi kung hindi, katulad ng story ako, hanggang merong sanga, yung bigasan yun yung sanga ninyo eh. Pagka sa akin, di ko sinabing kailangan siya isara. Kailangan aralin mo lang kung paano ka mas kikita dyan. Bukas yung bigasan, pero mabibigyan ng oras yung iFern para mas mapabilis siyang palakihin. Make sense? Opo. Dami ko assignment sa inyo. Ha? Kaya ba? Kaya ba? Kaya po. Kaya. Okay. May tanong ka ba? Sir, bilang bago kami sa iPern na nag-start kami. Sir, ano pang karagdagang may dadagdag mo pang may papayo para sa amin? Makinig sa upline. Okay? Kasi you belong to Flying iFern. Yes po. Okay? Flying iFern, isa sa pinaka-progresibo Yes po. na grupo. No? I think this year sila yung pinakamaraming mini ladies at Mercedes-Benz Club na bago. Okay? So, it's a moving group and nag-i-innovate palagi. Palagi ang nagtatanong sa akin, Sir, gawin namin to. Sir, gawin namin to. Sir, tama ba to? Sir, tama. So, they always asking me for advice, for mentoring. So, nag-guide ko yung growth nila. At sila yung isa sa grupo na hindi tumitigil lumaban. No? Sila yung nakaisip na, teka, walang tao dito, lipat tayo dito. Walang iPern dito, dito tayo. Kaya kanila nakilala. Kasi willing silang umalis sa comfort zone nila. Okay? So, kailangan nyo lang makinig. Kasi maraming alam, maraming sinasabi na kesa makinig na lang, sumunod na lang. Yes. Okay? Basta ang advice ko dito, mahirap siya. Yung pagtatrabaho sa factory, mahirap rin. Pagbebenta ng bigas, mahirap rin. Pagtatrabaho sa bangko, mahirap rin. Sa iPern, mahirap rin. Pero guarantee, mas malaki yung kitaan dito. Yes. Okay? Kasi pag titignan mo yung pader na to, sir, ang kumita lang ng ganyan kalaki, may-ari ng bangko. Tama? Presidente ng bangko. Walang empleyado ng bangko kumita ganyan kalaki. Yung sa iyo, pag tignan mo to, ang kumita lang ng ganyan sa inyo, may-ari ng factory. Yes po. Presidente ng factory. Okay? Dito, kahit sino sa iPern, pwedeng kumita ng ganyan. Okay? May tanong ka ba? Wala na po, sir. Okay.